So, ito guys ang aking blanket. So, natapos ko na din yung the month of May. So, kung makita nyo, that's from January all the way to May. So, parang okay naman ang color combination niya. Lalo na yung light brown doon on top. Yan ang month of May ko. So, yeah. Not bad. I think I'm okay with that now. I'm okay with the result. Yeah, I'm okay with the result. So looking forward for the month of June. So guys, ito na nga, andito na tayo sa ating month of April. So ang ginawa ko, tinupi ko siya at nilagyan ng clip kasi nahihirapan akong magtahi na malapad na yung aking blanket. So kung mapansin nyo, may mga buntot-buntot siya. Hindi ko kasi siya pinutol. Kasi sabi ko, gawin ko na lang siya ng isang bagsakan. So ngayon, sa ating gagawin na for the month of April. So medyo nahihirapan talaga ako kasi ang laki na niya. Tapos iniisip ko kung yung clip na ba ay magstay ba siya, lalo't pa ano tayo. So hoping na magstay yung ating clip, at kung mapansin nyo, kahit na clip na siya, hindi nyo pa rin dito makikita yung pinakataas niya. Ngayon, for the month of May, ang gagawin kong pattern is yung bahay yung gagawin ko guys, and sana magawa ko siya at matapos na, nang sa ganun ay makita nyo na ang full video ng aking May motif. So for the month of May, ito yung aking kulay na gagamitin, which is light taupe. Ito siya, pero kung sa atin light brown ba. Anyway, ito yung aking yan na gagamitin. Same brand lang siya guys, para yung cloth or linen ng ating blanket ay pare-pareho lang. And also yung ating crochet hook, the same pa rin, is 5.0 mm. So ito yung hook na aking gagamitin. At bago natin anuhin, nakalimutan ko na dapat pala gumawa ako ng spools nito kasi individual houses or house ang aking gagawin. So wala akong magagawa kundi maggawa muna ng spools. So guys, ito na nga ang aking 7 spools, at without any further delay, atin nang umpisahan ang ating project. So anyway, like what I said, I'm gonna use the same hook size, and yon. So alam nyo naman na every first round or round 1 ng every motif ay sisimula ako sa double crochet all the way to the other end. So first chain 2, and then ito yung pinakamahirap for me, yung ganito. So now mag double crochet tayo all the way around. Hindi na tayo dito dadaan kasi ito yun, count as double crochet. So ito lang siya ang ating gagawin, double crochet sa hanggang dulo. So on this part, madali lang talaga siya. So parati kong sinasabi sa inyo na pag start ng changing color, ayun ang pinaka weakness ko. Nahihirapan talaga ako kapag ganun. So anyway, gagawin ko siya, and I'll meet you up at the other end.
So, I will make sure na wala akong nalaktawan. Kasi once na may malaktawan ako, ako din naman ang mahihirapan later on. So, I'm doing for the month of May. And I hope the color that I choose ay ano talaga siya guys, mag-match siya sa ibang kulay. Yun lang yun ang minamatter ko, ay yung kulay, ay yung color combination niya. So this time for the month of May, ang pinili ko ay yung light taupe, or kung sa atin ay light brown. So yeah, gagawin ko siya at magkita-kita tayo at the other end of our project. So now guys, natapos na natin ang row 1 ng ating May motif. Ngayon ang gagawin natin ay mag-chain 2 tayo. 1 and 2, and then babalik ta rin natin ang ating project. Ito yung pinakaayaw ko, yung balibaliktad guys ba. So ngayon ang gagawin natin sa round 2 ay mag 3 double crochet tayo. Double crochet into the next 3 stitches. One, 2 and 3, and again yan lang siya kasi ilalagay natin ang ating second color. So sa ating second color guys, dapat nasa harap siya. So ngayon ilalagay natin ang ating second color. So yan siya. Ngayon tayo ay mag double crochet into the next 14 stitches. So 1, oops, hindi ko na pala yung dadalhin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. Ngayon, ang gagawin natin, hihilahin natin si puti para malinis siya tignan dito sa likod. So, yan siya guys. So, ang ginawa ko, niro-roll back ko siya guys para hindi siya magtangle-tangle mamaya. So now guys, ang gagawin natin after that ay mag 3 double crochet, ay mag double crochet into the next 3 stitches. So that is 1, 2, and 3. So, ngayon, maglalagay ako ng stitch marker kasi yan ang marker ng aking unang granny square. So, ngayon, ang gagawin natin ay mag double crochet into the next 3, 1, 2, 3, and then double crochet into the next 14 stitches, and then after that, double crochet into the next 3. So paulit-ulit natin gagawin all the way to the end at magkita-kita tayo doon sa ating end point. So now guys, nandito na tayo sa end point at ang gawin natin ay mag chain 2 tayo, and then baliktarin natin ang ating
oops, sorry for that, ang ating project. Ngayon, ang gagawin natin, ang kasunod ay mag double crochet tayo into the next 3 stitches. So 1, 2, and 3. So yan siya guys. Ngayon ang gagawin natin, ito ay magtastas tayo. Ay, tayo. Asan ko? Ayan. Ngayon ang gagawin natin guys ay mag double crochet tayo into the next stitch. So yan siya, and then pasok, at saka kukunin natin ito. Ngayon i-double check mo siya kung maganda ba itong tignan. Parang hindi siya magandang tignan, so tatastasin ko siya ganyan, and then ang gagawin ko ay isasali ko ito yung brown para maganda yung kanyang outcome. So hindi siya halata, 'di ba? So ngayon, kunin natin si brown. Ganyan. And then mag double crochet tayo into the next stitch. Ganyan. Ay, sorry, brown ang sabi ko, bakit puti ang kinuha ko? Double crochet into the next stitch, ganyan siya, and then ibaba natin dito si brown, kunin natin si puti. So malinis siya tignan sa likod. Ngayon ang gagawin natin ay mag double crochet tayo into the next 4 stitch or stitches. So 1, 2, 3, and 4. So tignan sa likod, ganyan, and then drop mo si puti sa harap, kunin si brown, ganyan, and then mag double crochet tayo into the next 4 stitches. 1, 2, 3, and 4. Hilain lang natin parati guys sa likod para malinis tignan. And then kunin si puti. And then ang gagawin natin ay mag double crochet into the next 4 stitches. 1, 2, 3, and 4. And then drop si puti, kunin si brown, and double crochet into the next stitch like that. Drop si brown, kunin si puti, and double crochet into the next 3. So 1, 2, and 3. So ito siya guys. Ito yung ating first granny square. And then ang gagawin natin, saglit lang, at ito ay aking i-roll back para hindi tayo mag tangle. So yan siya. So ngayon ang ating gagawin ay ganun din ang ating gagawin. Double crochet into the next 3, double crochet of the brown, and then double crochet into the next 4 stitches of white, and then double crochet into the next 4 stitches of brown, and then double crochet
into the next 4 stitches of white, and then double crochet of brown, and then double crochet into the next 3 of white. So yung ginawa natin dito, uulitin natin dito. So on and so forth hanggang sa makarating tayo sa ating end point. So ngayon guys, natapos na natin ang ating row 3. Tayo ay nasa ating row 4 now, at ang gagawin natin ay mag-chain 2. And then babaliktarin natin ang ating project. Ang daming sabit-sabit. So ngayon ang gagawin natin ay mag double crochet into the next 4 stitches. So 1, 2, and 3, and then baba natin si puti at kunin natin itong brown, at tignan natin kung maganda siya. Maganda naman siya. So ang gagawin natin ay mag double crochet into the next stitch. Yan. And then baba natin si brown sa harap at kunin natin si puti. And then mag double crochet tayo into the next 2 stitches. So 1 and 2. Ngayon ang gagawin natin, baba si puti, kunin si brown, yan, and mag double crochet tayo into the next 2 stitches. Oops, mali pala, saglit. Na-practice ko na to eh. Bakit kasi nagkamali pa ako? So yan lang pala, double crochet, isang double crochet lang ng puti, and then change color tayo kay brown, and then mag double crochet tayo into the next 2 stitches. 1 and 2, and then baba si brown, kunin si puti, and tayo ay mag double crochet into the next. Ganyan, baba si puti, kunin si brown, and then sa kay brown naman guys, ang gagawin natin ay mag double crochet into the next 4 stitches. That's 1, 2, 3, and 4. Baba natin si brown, kunin natin si puti, and then double crochet into the next stitch. Ganyan lang, and then palit tayo ng kulay, and then double crochet into the next 2 stitches. So 1 and 2, palit kulay, and 1 double crochet into the next, and then palit kulay, baba si puti, kunin si brown, and then double crochet into the next, palit kulay, kunin si puti, and then double crochet into the next 3. So oops, hindi ko dadalhin si brown. So 1, 2, and 3.
ililipat ko muna yung aking stitch marker dito. Ngayon, natapos na natin ang ating unang granny square. And then, ganyan din ang ating gagawin. Saglit lang. So, yan din ang ating gagawin dito. Dito tayo gagawa. Kung ano ang ginawa natin dito, yan din ang gagawin natin dito, so on and so forth. So, makita-kita tayo sa ating end point. So, now guys, natapos na natin ang ating row 4 at ating umpisahan ang row 5. So, mag-chain 2 tayo. 1, 2, and then baliktarin natin ang ating project or ang ating blanket. And medyo mahirap siya guys kasi hindi kaya ng clip yung kapal ng blanket. So anyway, ngayon ang gagawin natin sa ating row 5 ay mag double crochet in the next 3 stitches. So that's 1, 2, and then ianuhin ko to siya para malinis tignan sa likod. Pasok ko siyang ganyan guys. And then 3. So hanggang dyan lang tayo, and then kunin natin si brown or light taupe. Oops. Ganyan siya. And then, ang gawin natin ay mag double crochet into the next stitch. Hanggang dyan lang. And then, baba natin. Kunin natin si puti. And then, double crochet into the next. Yan lang. Baba. Kunin si brown. And mag double crochet into the next 2 stitches. So 1, and then 2, baba, kunin si puti, and then double crochet into the next. Hanggang dyan lang, kunin natin si brown ulit. And then double crochet into the next 4. So that's 1, 2, 3, and 4. Yan lang siya. Baba si brown, kunin si puti. Ako guys, ang ginagawa ko guys, tinitignan ko talaga yung likod kung malinis yung likod. So, malinis naman siya. And then, kunin si puti. And double crochet into the next. Hanggang dyan lang. Kunin natin si brown. And then, double crochet into the next 2. So, that's 1. And then 2, baba si brown, kunin si puti, and then double crochet into the next, baba si puti, kunin si brown, and double crochet into the next, baba si brown, kunin si puti, and double crochet into the next 3. So 1, 2, and 3. So, ito na ang ating row 5. Ngayon, ang gagawin natin, oops, nasaan na yung isang ano, ito siya. I-roll back ko lang siya para medyo maganda ang ganap.
So, yan siya guys, ang ating gagawin. Hanggang sa dito, hanggang sa makarating tayo sa kabilang dako. At uulitin lang natin ang itong pattern. Yung ginawa natin dito sa first crochet or sa first square ay gagawin natin dito, so on and so forth, and I'll meet you up on the other end. Now guys, natapos na natin ang ating row 5 at ngayon ay gagawin na tayo sa ating row 6. So mag-chain 2 muna tayo for the start, and then baliktad din natin ang ating project, 'di ba? Ang gulo. Ay, yun. So, and then after that guys, ang gagawin lang natin is paulit-ulit lang. So, ngayon ang gagawin natin ay mag double crochet into the next 3 stitches. So, 1, 2, and 3. So, ngayon, kailangan natin ito, ang brown. Actually, ang brown, guys, second color natin yan. So, ngayon, ang gagawin natin ay mag-change color tayo. Just like what I always said, changing color is my weakness. Ngayon, ang gagawin natin ay double crochet into the next stitch. So, dyan tayo para matago siya, na hindi siya halata. Ganyan. And then, kunin natin si puti. And then, like that. And then, ang gagawin natin ay mag-double crochet tayo into the next. Mag-double crochet tayo into the next 11 stitches. So, yun lang yan siya guys. Ng kulay puti. Ng ating primary color. So, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, mali ang bilang ko. So, 12 pala guys. 12 stitches. 11 and 12. So, ngayon, hihilain natin si brown. Para kuminish yung likod niya guys. And then, ibaba natin si puti. Kunin natin si brown. Asan yung brown ko? Kunin natin si brown. And then, mag-double crochet into the next. Ganyan lang. Baba natin si brown at kunin natin si puti. Yan siya. And then, mag-double crochet tayo into the next 3 stitches. So, that's 1. Oops. Nakalimutan ko, hindi ko pala dadalhin si puti. Drop yan si puti. One, 2, and 3. Parang naririnig ko yung sirena. Sirena ng ano ba to? Ng tornado. May tornado ba? So, yan siya guys, ang ating first square. So, yeah. So, ang ginawa natin dito, uulitin lang natin hanggang sa makarating tayo sa kabilang dulo. Ito lang yun siya guys, paulit-ulit lang siya. Saglit lang guys, check ko lang kasi parang narinig ko yung sirena ng tornado.
So now guys, natapos na natin ang ating row 6 at tayo ay magpatuloy sa ating row 7 at umpisahan natin sa chain 2. So 1 and 2 and then baliktarin natin ang ating project. Ang hirap siya guys, diba? Palaki naman ng palaki. But anyway, and then after that, we're gonna do a double crochet into the next stitch. So dito yon. So, yep. And then, tignan ko muna guys kung anong magiging itsura niya pag nag-start ako sa ano. Okay naman siya. Pero I think much better kunin ko siya para medyo malinis ang pagkaano. Para medyo malinis siya guys. Ganyan ako guys. Trial and error. Ganyan no. Para matahi siya sa likod. And then ang gagawin natin ay mag double crochet tayo in the next 18 stitches ng kulay brown ng ating second color. So try natin at always check kung madadala yung ito kasi mas maganda kung madala yan para malinis tignan sa likod. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So ang gawin natin dahil kulubot-kulubot dito, hahawakan natin dito at hihilain si puti. 'Di ba? Nakita niyo. Tapos yung dito malinis na siya, 'di ba? So yan lang yan siya, guys. So ngayon, i-drop natin si brown at kunin natin si puti. At tayo ay mag double crochet into the next 2 stitches. Ito siya. So yan na yan ang ating first square sa ating calendar blanket. So ang ginawa natin dito, uulitin din natin dito hanggang sa makarating tayo sa ating end point or sa kabilang dulo ng ating blanket. So ito siya, guys. So medyo nakikinitan nyo na siya. Ito yung pintuan at saka ito yung bintana. At saka ito na yung umpisa ng ating roof. Ganyan. So ngayon, gagawin ko siya off the camera. And, excuse me, magkita-kits tayo doon sa kabilang dulo. I'm so sorry, nagkamali ako ng bilang. So, dito pala guys, ay dapat isa lang pala ang matitira dyan. Ganyan lang siya. Ganyan. So, dalawang puti lang siya. Dapat. I'm sorry, nakalimutan ko. And then, kukunin ko si... isali ko na sa pagtahi si brown para maganda guys ba yung pagkatahi para hindi masyadong halata. So ganyan siya.
And then, kunin ko si brown. So, yun. So, yan siya. And then, kunin natin si brown. So, yun yan siya guys. Ipakita ko sa inyo kung ano, bakit yun ang sinasabi ko. Kasi kailangan mag-match yung second square. Ang aking stitch marker ayaw makisama. So, ay, natahi ko ba? Ay, sabi ko na nga ba, hindi ko siya natahi eh. Ang pangit ng pagkaano guys. So, saglit lang ha. Okay, I fixed it already. So, yan siya. Kailangan nadadala yung brown doon para maitago siya. So, okay. Na yun, ipapaliwanag ko sa inyo bakit sinabi kong nagkamali. So, kung napansin nyo, dalawang brown ang nakalabas. Ano, 1, 2. Dito din is 1, 2. Kaya dapat dito, dalawa din ang nakalabas dito. Kaya tatapusin ko siya on the second, what do you call this? Second square para makita nyo talaga siya. Parang tornado, ano yun? Siren ang naririnig ko. So, ganyan lang. Oops. Ganito lang siya guys. All the way to the next square. Ang tawag ko dito square kasi kung titignan mo siya by square siya. Kung titignan mo talaga, 'di ba? Yan oh. So, yun. Ngayon, ang gagawin natin ay lalagpas tayo ng dalawa to match the first square. Yan siya. And then, tignan nyo. And then, hilain si puti para yan. Diba ang ganda niya? So, yan. Match sila, diba? Nag-match silang dalawa. So, ganyan yan, guys. So, ngayon, tatapusin ko na talaga siya behind the camera. And I will meet you up into the next corner or into the other end of our blanket. Now, guys, natapos ko na yung aking round 7. Oops, hindi pala siya na ano. Yung aking round 7. So, I'm gonna move on to round 8. So, sa round 8, mag-start tayo sa chain 2, 1, and 2. And then, baliktarin natin ang ating project. Oops, sorry for that. Nasagit na naman yung aking camera. So, now, ang gagawin natin, guys, dahil malapit na tayong matapos. So, ang gagawin natin, of course, first and foremost, i-unraveled natin ito. So, ngayon, ang gagawin natin ay mag-double crochet in the next 2 stitches. So, that's 1. And then, ipasok ko ito para and 2. Ngayon, i-drop ko si puti. Kung nakikita nyo ang aking gawa. And kunin ko si brown. Yan. So, ngayon, so I have total of 3. And then, ang gagawin natin ay double crochet tayo into the next 3 stitches using brown color. So, that's 1, 2, and 3. So, ngayon, ang gagawin natin, i-drop natin si brown at kunin natin si puti. Ganyan. Oops. Ganyan siya, guys.
So, ngayon, ang gagawin natin, kasi itong si brown, matatahi ito eh. So, ang gagawin natin ay mag-double crochet tayo into the next 10 stitches using white color. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, yan siya guys. Hilain natin. May malinis sa likod. Hindi pa. Okay. So, ngayon, i-drop natin si puti at kunin natin si brown. Ganyan. And then, mag-double crochet tayo into the next 3 stitches. So, that's 1, 2, and 3. So, ganyan yan siya, guys. Diba? And then, ang gagawin natin ay double crochet into the next 2 stitches. So, 1 and 2. So, ngayon kukunin ko ito at i-move ko siya dito. So, ito na yan siya guys, ang ating first square. So, ang matrabaho lang dito guys ay yung pag-ravel at ang pag-unravel ng ating spools. So, ngayon, ito na siya. O, diba? So, parang nakikinita nyo na yata ang bahay. So, ngayon, ang gagawin natin, continuous dito hanggang sa matapos natin doon sa the other end. And I'll meet you up on the other side. So, now guys, natapos ko na ang aking row 8 at tayo ay patungo na sa ating row 9. Ngayon, ang gagawin natin ay mag-chain 2, 1 and 2. And then, baliktarin natin ang ating blanket. Malaki na siya guys. So, ngayon, tupiin ko lang siya hanggang dito. Ngayon, ang gagawin natin ay mag double crochet into the next 4 stitches. One, 2. Anuhin ko to kay para matahid ko sa likod. Oops. 2, 3, and 4. So, yan siya guys. And then, ang gagawin natin at ang gagawin natin ay mag 3 double crochet ng brown into the double crochet into the next 3 stitches using brown color. So 1, 2, and 3. So titignan natin. So malinis siya sa likod. So ngayon, ang gagawin natin ay double crochet. Mag-double crochet ng puti in the next 6 stitches. One, 2, 3, 4,
5, and 6. So, yan siya guys. Ngayon, ang gagawin natin, drop natin si puti. Hilain natin si brown para magandang likod. And kunin natin si brown. At mag-double crochet into the next 3 stitches. 1, 2, and 3. And then, kunin natin ito si puti at mag-double crochet into the next 4 stitches. 1, 2, 3, and 4. So, ito siya guys. Hilain natin si brown. Yan. So, ito siya. Kaya kung titignan mo, ayan na. Lumalabas na yung form ng bahay. So, ngayon, gagawin ko siya all the way around at magkita tayo doon sa end point. So now guys, natapos ko na ang aking row 9 at tayo ay bumukod o dumiretso na sa row 10. So chain 2 tayo. And then, baliktarin natin ang ating project. Parating na lang nababangga ang aking camera. Oops. And then, ang gagawin natin sa sunod na round ay mag 6 double crochet tayo. Ay mag 6 double crochet tayo into the next 6 stitches. Double crochet into the next 6 stitches. So 1, 2, 3, 4, sorry for that, 4, 5, and 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then drop. Kunin natin si brown. Si brown. At mag double crochet tayo into the next 8 stitches. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Oops, nahuhulog na yung blanket to. So, ito siya. Hilain lang natin to clean up the back. And then, i-drop natin si brown. At kunin natin si puti. At mag-double crochet tayo into the next 6 stitches. So, 1. Ay, nahuhulog yung blanket ko sa dulo. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ganyan siya guys. Tinahi ko na siya, yung brown, para pag and then puputulin ko siya. Siguro, tama na siguro to yung haba niya. So, ganyan siya.
kung makita nyo, pinutol ko na siya guys para hindi na ako mahihirapan. So, itatahi ko na lang siya all at once. So, ngayon, ang gagawin natin ay maggawa din tayo dito sa kabila. So, same process lang din siya guys. Pero kung makita nyo na, ayan na yung bahay natin. Diba? Bahay na siya. So, yan lang din ang gagawin natin dito. So, pero ito yung brown na ito. Ida-drop na natin siya kasi hindi na natin siya kailangan. And mag-double crochet tayo uli into the next 6 stitches. So, 1, 2, 3, 4, ay hindi niya nakikita. Nahuhulog kasi sa kabila eh. 4, 5, and 6. Kunin natin ito. Yan. Ito lang siya guys. Madali na lang tong ating gagawin. And mag 8 double crochet tayo nito ng brown. I mean double crochet into the next 8 stitches. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, hilain natin si puti para malinis sa likod. And then, i-drop natin si brown. And mag-6 and mag-double crochet tayo into the next 6 stitches. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ito na siya guys. 'Di ba? Bahay na siya. So, tatapusin ko siya behind the camera at magkita-kits tayo sa kabilang dulo. So, now guys, natapos ko na ang aking row 10. And atin nang umpisahan ang ating row 11 or the final row of our May motif. So, mag-chain 2 tayo. 1 and 2. And then, baliktarin natin ang ating project. Para atin na lang nababangga ang aking camera. So, anyway, ang gagawin natin dito sa final row ay super duper dali lang ito guys. Ito ay ang double crochet lang tayo in every stitch all the way around. Kasi ito na yung final row natin guys. So, tapusin ko yung first square para makita natin kung ano ang itsura ng ating May motif. So, ito siya. Malapit natin gawin. And I'm really looking forward sa outcome nito kasi mayroon akong hesitation or hesitant to use the light taupe or kumbaga sa atin ay brown, light brown. So, nagkaroon ako ng hesitation doon guys. Kung ano ba talaga kasi lahat kasi parang bright color and not bright, it's a light color. Kaya parang nagkaroon ako ng pagdadalawang isip doon. A doubt to use the light taupe or brown
color. But anyway, tignan natin after nating matapos ang ating product. And yeah, so ito siya. Saglit lang, ako ay kukuha muna ng extra yan para hindi matastas. So ito siya guys, ito yung ating May motif. So okay naman na siya, ma-recognize mo naman siya na bahay siya. So yan, ganda diba? How about the color guys? What do you think about the color? There you go. I-zoom out natin ng konti. So, ano yung sa palagay nyo yung color niya? Okay naman ba yung color niya? Kasi, alam nyo naman kung ano ang color ng ating calendar blanket from the month of January up to present. So, ito siya. Diba ang ganda? Yeah. So, tatapusin ko siya and then ipapakita ko sa inyo ang final outcome ng ating blanket. Well, andito na ako sa last 3 ng ating final round. And, hindi ko siya puputulin. Ilalak ko lang siya by using a stitch marker. Kasi continuous ito guys. So, yan lang yan siya. At ito na nga ang ating May motif. So, medyo okay naman na siya. Parang match naman sa ibang kulay. Diba? So, ipapakita ko ang kabuuan ng aking blanket from the month of January all the way to May.